Pastora, bukas na yun. At sasabihin mo sa akin, Pastora, yung 7 hours sleep, ay 2 hours na lang kaya ko. Kasi yung pala, pati yung mind mo, yung mga di mo gusto na magpahinga, but your mind, okay, hindi pa rin nagpapahinga. Andiyan po ba kayo? Ang ingay ng utak mo, meron po ba nakaranas ng ganyan? Gusto mo na magpahinga, pero yung utak mo, ano? Ang ingay, okay? Isang tip, ito may practical tip bago ko po pangilin yung verse. Tingin mo kayo sa akin. Alam nyo, huwag nyo gawin pang patulog ang cellphone. Scroll ka ng scroll. At habang nag-i-scroll ka, may makikita ka, oh, buti pa siya. Mamaya may nakita ko, wow, buti pa sila nakapag-travel ako. Iniisip ko pa yung pambayad ko bukas. Na akala mo ay inaanto ka, pero yung mind mo, may mga na-a-adapt na hindi maganda. Saan po ba kayo? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ng iba, hindi, kasi yung pag kami nagaganyan, hindi naanto ako. Talaga ba? Tingnan mo, isang oras ka na nagaganyan, hindi ka patulog. Amen po ba? Practical tip po na. Okay? I heard a pastor, nag-preach po siya sa aming mga pastor din. Sabi niya, to rest your mind, sometimes you need once a week to go out. Hindi ang pupuntahan mo lang ay simbahan lang. Go with your family. O tayo, malapit ng dagat, punta tayo sa Talaw-Talaw. Ganda kaya doon. Hindi pa po napuntahan, meron doon sandbar. O, hala. Diba? Hindi lang po white sand, brown. Pero pwede na rin. Kasama mo Saturday ng umaga mga anak mo, rest your mind. Breathe. Andiyan po ba kayo? Sabi nung pastor po na nag-share sa amin, once a month, mag-out of town kayo. From Lucena, magtayabas ka. Wala. Gawin niyo naman pulok pa, lang malayo-layo. Okay? Kanya, rest your mind. Nandiyan po ba kayo? Okay, once a year, out of the country. Wow, sino gusto nun? Okay, walang imposible kay Lord. Amen. Amen. I-bless niya tayo. Tingnan mo yung katabi mo, parang bagay siyang mag-Japan. Parang bagay siyang mag-Korea. Maganda. Bagay siyang mag-Singapore. Bagay siyang mag-Iran. Ayaw mo na. Okay. But take time to breathe and rest your mind. Nandiyan po ba kayo? Amen. But I have an important tip on how to rest your mind. This is a biblical tip. Si Davido, he was at that moment that his mind is not stable. Alam niyo yung dumadating sa puntos, puro po negatibo ang nasa isip. Sino nakaranas na ng gano'n? Di ba, parang gusto mo lang maging positive. Bakit hindi ako maging negatibo? Ito ang ginawa niya. Psalms 42 verses 5 to 6. Sabi ni David, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Now, I am deeply discouraged. Inaamin niya, discouraged ako. But, I will remember you, even from distant Mount Hermon, the source of the Jordan, from the land of Mount Mizar. Ano sabi ni David? Ako, Lord, ay nalulungkot. I am discouraged. Ang bigat ng aking nararamdaman. Pero, pupurihin ko pa rin ang iyong pangalan. Aalalahanin kita. Alam niyo po, dalawang bagay ang nakita ko lang dito. You can always pour out your worries and fears to God. May nagtanong ko sa akin, Pastora, pwede ko ba talagang sabihin kayo na ako ay nag-discourage? Di ba dapat pag lalapit ka kay Lord, sasabihin mo, Lord, ako po ay nagtitiwala sa iyo. Yes, you can. You can come to God just as you are. Andiyan po ba kayo? Amen. Gusto nga ni Lord yun eh. Lalapit ka kung ikaw man ay nababagabag, magulong isip mo. Pour out your worries to God. Ibigay mong lahat sa Diyos. In that way, you're releasing your mind to a safe place.
that is in His presence. Tingin mo kayo sa akin. Alam niyo kapag ang nasa mind mo, hindi rin nire-release, ang dito pa rin. Tama po ba? Sino ko dito yung kapag may napagkwentuhan sa kaibigan, parang nakahinga siya? May kausap po ba? May kaibigan mo ba kami? Joke lang po. Di ba minsan, ang tagal! Kami po ni Pastora ay kaganyan kami. Minsan, tagal. Alam mo, ate, ilang araw ko nang inisip ko, alam mo, sister, ang tagal. Na kapag nasabi mo yung nasa mind mo, gumagaan. Hello? Sabi mo nga sa katayo mo, kaya kailangan kita. Sa kabila, ngayon at kailangan. Alam niyo, that's why God is giving us friends that we can trust. Pero alam mo, from time to time, you can pour out your worries and fears to God. Umiyak ang gusto mo sa'yo, Lord, ang lungkot ko. Negatibong napasok sa isip. I-pour out mo yan sa presensya ng Diyos. Nandiyan mo ba ko? At pagkatapos doon, huwag ka nung titigil, kasi ibalik mo ako dun sa verse. Sinabi ni David, Lord, I am discouraged. My heart is so sad, but I will put my hope in you, God. Pupurihin kitang muli. Dapat pagkatapos mong i-pour out ang worries and fear mo sa Diyos, then pour out your worship and praise to Him. Alam niyo po, effective to sa akin. Binibigyan ko kayo ng tip. Every time na ako'y discouraged, may negatibong napasok sa isip ko, I would go to His presence, pray, iiyak ako, okay, isisigaw ko yan sa Diyos. At pagkatapos ko nun, mag-e-end ako ng panalangin ko ng isang praise and worship song. Kahit pa yun lang ang memorya mo all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Pastor, hindi ako maiton. Okay lang po yun, hindi ko kasi ang series. Tapusin mo yung pag-iyak mo sa Diyos ng pag-alala na, oo, mabuti ang Diyos. May pinagdadaanan ka pero mabuti ang Diyos. Mabigat ang dinadaanan mo ngayon pero siya'y tapat. Hindi ka niya iniiwan at pinababayaan na. Alam niyo, pagkatapos mo noon, David was strengthened again. His mind was renewed. Kaya sabi ni Lord sa'yo, just pour it out to me. Pour out your worries, your fears, and then pour out your praise and your worship. In that way, lalabas ka na ikay pinalakas ng Diyos mo. Amen po ba? Nagdali mo palakpakan po natin yung Lord. Last thing, pangatlo, is to rest your soul. For me, this is the most important. Because when your soul is rested, pag napahinga po ang soul mo, kasama nito ang mind at ang katawan. Hindi po ba kapag masaya ang puso mo, ang sarap ng tulog mo? Tama? Pati isip mo ang ganda. That is why we need to rest your soul, your inner being, at napakahalaga mo nito. Ulitin ko, damay ang katawan, damay ang isip kapag ang soul mo is rested. When your soul